Luke chapter 16 please, at dalawang talata, verse 27 to 28. Luke 16, 27 to 28. Sundan nyo na lamang po ako as I read itong dalawang talata. Luke 16, 27. Then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. For I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Our gracious God and Heavenly Father, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. At salamat sa mga unang mensaheng napakinggan po namin. Salamat dahil ang aming tagapagligtas ay buhay. At lahat ng mga relihiyon, pananampalataya, may mga kinikilalang mga figure, pero isa lang ang founder ng pananampalataya na buhay, at ikaw yan, Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, ikaw lang ang tunay na tagapagligtas. And the rest na nagpapakilalang mga tagapagligtas ay mga peke dahil patay sila hanggang sa ngayon. Kaya Lord, nawa pong mensahe ngayon sa huling bahagi ay maging hamon sa bawat isa sa mga mananampalataya at maging daan din ito para dun sa mga hindi patiyak sa kanilang kaligtasan ay kilalanin, sampalatayanan kanila, Panginoong Jesucristo, na nag-iisang daan patungo sa langit, nag-iisa nilang tagapagligtas. Maraming salamat po sa banal na Espiritu na siyang tunay na tagapagturo po namin. Gabayan kami as we listen and as we study your word. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Makakaupo na ang bawat isa. Bagamat karamihan po ng mga pangangaral ngayong araw na ito ay tungkol sa resurrection, ang bibigyan ko naman po ng pansin ngayon ay tungkol naman sa mga patay. Okay? At ang pamagat ng aking ibabahagi ay important matters for the dead. Actually, pang November 1 itong message ko, pero advance ko lang dahil may kinalaman din sa ating tema. At tamang-tama din po dahil sa panahon natin ngayon, pag lumabas po tayo ay parang impyerno na rin ang pakiramdam natin dahil napakainit po ng ating lugar. Pero take note, malayo pa po yan sa init ng impyerno. No, kaya nga po talagang makikita natin na napakahalaga ng kaligtasan dahil pangwalang hanggan po yung magiging parusa. Next slide, ito pong ating binasang talata ay familiar. Maaring ilang beses nating napakinggan itong tinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Bagamat marami tayong mga maririnig na mga kwento na may mga nagsasabi na nakapunta na daw ang kanilang kaluluwa sa impyerno, may mga nagsabing nakapunta sila sa langit, hindi kasi yun ang authority ng ating pananampalataya. Kung meron tayong authority when it comes to our faith and practices, of course, si Jesus Christ at syempre yung Word of God dahil doon sinabi ni Jesus Christ ang kanyang mga salita. At ito pong binahaging account ni Jesus Christ ay authoritative dahil syempre siya mismo ang nagturo po neto. At wala din po siyang sinabing ito ay isang parabola. In fact, nagbanggit siya ng pangalan, ginamit niya yung pangalang Lazarus, ginamit niya yung pangalang Abraham, pinapakita niya na ito isang tunay na account tungkol po sa kabilang buhay nung panahon po na tinuro ito ni Jesus Christ. Ang mapapansin lang natin ay ito pong account na tinuro ni Jesus Christ ay hindi pa po siya naku-crucify noong mga panahon na yan. Kaya nga yung preaching kanina, di ba, yung it is finished, tetelestai, hindi pa po na igagawad ang payment. Kaya sa pag-aaral ng pagkakahati-hati sa Bible, yung tinatawag nilang dispensationalism, yung panahon na yan ay yung mga mananampalataya before the cross. Ang kaluluwa po ng mga mananampalataya noon ay napupunta po doon sa isang lugar na tinawag dyan sa account na yan na Abraham's bosom, na based dyan sa text na yan, nagkakakitaan po yung dalawang, yung nandun sa Abraham's bosom na tinawag ding paradise, at doon sa kabila, yung hell, nagkikita po yung mga tao. Kaya lang hindi pwedeng makatawid sa kabila dahil sabi nga ng talata, merong great gulf, merong bangin sa pagitan ng dalawang place po na yan. Salamat sa panahon natin ngayon dahil pag ikaw ngayon ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo bilang iyong tagapagligtas, ang blessing sa atin since bayad na po sa cross ang ating kaligtasan, sabi nga ni Apostle Paul, absent from the body and to be present with the Lord. So tayo po ay direkta na nakakapasok na doon sa third heaven dahil po bayad na ang ating
kaligtasan. Pero ang gusto kong bigyan ng focus dito sa bahagi ng ating pag-aaral ay tungkol po dito sa mayamang lalaki na binabanggit po sa account na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. And the reality is, sinasabi ng Bible na meron pong impyerno. Hell is real. In fact, napakaraming mga verses in the Bible na nagsasabi na meron pong impyerno. At ang nakakalungkot din na realidad ay, sabi nga, according kay Google, sa AI ng Google, ay approximately daw po merong 121 people na namamatay bawat minuto sa buong mundo. Minuto, take note. So dyan sa mga namamatay every minute, ilan kaya dyan ang mga mananampalataya, ilang kaya dyan ang ligtas at ilang kaya dyan ang hindi? Ang nakakalungkot din na realidad is mas maraming mga tao ang hindi nananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya sa dami ng namamatay na yan, every minute sa buong mundo, nakakalungkot man pong sabihin, pero marami ang napapahamak sa impyerno. Meron tayong practice, may mga tradisyon sa paligid po natin na kumbaga ang patay ay binibigyan ng parangal, no? Ang mga patay ay mga pinagdadasal. Pero makikita natin sa Bible, malaki po ang pagkakaiba ng tradisyon at iba yung tinuturo ng katotohanan sa Word of God. So bibigyan natin ng pansin ngayon, ano po yung mga mahalagang bagay sa isang patay? I use yung word na patay kasi sa Bible, pag ginamit yung word na patay, di ba, yan ay, basically it means separation. So, bibigyan ko ng pansin dito yung unbeliever, yung rich man, na siya po ay patay, namatay siya physically, pero patay din siya spiritually dahil siya po ay napahamak sa impyerno at wala siyang ugnayan sa atin pong Panginoon. At makikita natin ano ba yung mga mahalagang bagay sa pananaw ng mga tao na nandudun ngayon sa impyerno. Number 1 po, the dead knows the importance of the following. Number 1, supplications. Pag sinabi nating supplication, isa yan sa mga synonymous na term na ginagamit sa Bible tungkol sa panalangin. O sa Tagalog, ginagamit yung salitang pagsusumamo. Alam nyo itong mayamang lalaki na ito na hindi binanggit ang pangalan diyan sa account na yan, nakita niya ang kahalagahan ng panalangin. In fact, sabi nga sa verse 27, first part, I pray thee therefore, Father. Hindi ito tumutukoy sa God the Father. Ang kinakausap niya si Abraham, tinawag niyang Father. Pero makikita natin dito na sa isang hindi mananampalataya na nandoon ngayon sa lugar ng impyerno, nakita nila ang kahalagahan ng panalangin. Tinitiyak ko sa inyo na nung nabubuhay pa itong taong to, hindi big deal sa kanya ang prayer. Pero nung doon na siya sa impyerno, ayan na, tumatawag na siya. Nananalangin na siya. Pero alam nyo mga kapatid, under po niyan, tingnan natin, number 1, in hell, there is no connection with God. Isa po sa mga nakakatakot na realidad na tinuturo sa Bible, pagdating sa impyerno, wala na po silang connection with God. Ang mga tao doon, napansin nyo, nung nananalangin yung rich man, hindi ang God ang kausap niya. Ang kausap niya si Abraham. Bakit? Kasi alam niya wala na siyang connection kay God. Hindi na pakikinggan ang kanyang panalangin. In fact, sabi nga dito, hindi binanggit ang kanyang pangalan. Hindi ako naniniwalang hindi kilala ang taong to. Ang taong to, since siya'y mayaman, obviously, marami po nakakakilala sa kanya. Marahil ang bumibisita sa kanya. Marahil sa kanilang barangay o sa kanilang lugar, kilala itong taong ito. Pero nung siya'y namatay, mga kaibigan at mga kapatid, hindi binanggit ang kanyang pangalan. Samantalang sa account na yan, si Lazarus, na hindi kilalang tao, pulubi lang po siya, mahirap lang po siya. Pero dahil siya'y mananampalataya, tingnan niyo binanggit yung pangalan niya. At theologically, may reason kung bakit ganyan ang nangyari. Let's look at Matthew chapter 7.
21 to 23. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father, which is in heaven. Many will say to me in that day, sa judgment day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name we have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. Pansinin niyo po yung verse 23. And then will I profess unto them, I never knew you. Mga kaibigan at mga kapatid, hindi ibig sabihin yan na hindi sila kilala ni Jesus Christ by their name. No. Sa Bible, pag ginagamit yung word na new or know, isa po sa mga tinuturo niyan sa Scripture is about relationship. Merong relationship. And Adam knew his wife, Eve. So dito po mga kaibigan at mga kapatid, pinapakita ng Bible na pagdating sa Judgment Day, sasabihin ni Christ, I never knew you. Ibig sabihin, wala akong relasyon sa inyo. Wala tayong connection. Wala tayong ugnayan. At yan ang nakakatakot. Dito sa lalaking ito, alam niya wala na silang connection ni God. At ang mabigat pa po, mga kapatid, forever, for eternity, everlasting, wala nang connection with God. Yun nga lang minsan mawalan tayo ng connection, galit na tayo sa PLDT tsaka sa mga, ano yan, di ba, yung mga iba pang mga service provider. Ano lang yan, minuto, minsan nga, araw pa, minsan talaga mainis ka, buong linggo wala kayong internet connection. Internet connection lang yan. How much more kung wala kang connection with God for eternity? Talagang mabigat yan. Impyerno talaga yan. Kaya yan po kabigat itong lugar na ito na impyerno. Kaya nga sinasabi ng Ephesians 2:1, ang blessing doon sa mga mananampalataya sa Efeso, sabi ni Pablo, and you had he quickened, binuhay sila, who were dead in trespasses and sins. Obviously, hindi yan tumutukoy sa physical na kamatayan, kasi hindi naman zombie ang kausap niya. Ang kausap niya ay mga mananampalataya na, pero dati silang patay. Ibig sabihin yan, putol. Dati putol ang ating koneksyon, putol ang ating ugnayan kay God. Pero salamat nung tayo nanampalataya kay Jesus Christ, He quickened us, tayo'y nabuhay spiritually, kaya meron na tayong connection with our God the Father. Pangalawa, mabigat pa po sa impyerno, in hell, hindi lang po connection, but there is no communication with God. Hindi ka na pwede makipag-usap sa Diyos. Hindi mo na siya pwedeng sasabi mo, Lord, patawarin mo ako. Sorry, wala nang ganon. Hindi ka na niya pakikinggan. Doon sa lugar ng impyerno. In fact, in John chapter 9, verse 31, ito nga, buhay pa ito eh. Ang sabi ng Bible, now we know that God heareth not sinners. But if any man be a worshiper of God and doeth His will, him He heareth. Dito po sa daigdig na to, may pag-asa ka pa. May pag-asa ka pang mapakinggan ng Diyos. Siyempre, ang pinakauna dyan, kailangan manampalataya ka kay Jesus Christ para ikaw'y magkaroon ng connection, at pag may connection ka na with God, pwede ka nang makipag-communicate sa Kanya, directly makakalapit ka sa trono ng Kanyang biyaya. Pero when it comes to hell, wala nang communication. Kaya nga, gaya ng sabi ko kanina, ang kinakausap niya na lang si Abraham. Dahil wala na siyang communication with God. Pangatlo po, mga kaibigan at mga kapatid, pagdating sa impyerno, wala na pong care from God. Wala na siyang, kaya nga, forever separated. For eternity, separated na ang isang taong napunta ng impyerno sa atin pong Diyos. Kaya nga in Matthew chapter 25, verse 41, pansinin niyo yung mga ginamit na salita. Ang sabi diyan, depart from me, ye cursed, into everlasting fire. Tapos sabi ng verse 46, and this shall go away to everlasting punishment. Mga kapatid, may mga kulto na nagtuturo na when it comes to punishment, pansamantala lang.
Sinasabi nila na pag namatay ang tao, natutulog ang kaluluwa, may mga nagsasabi naman na merong total annihilation na darating ang panahon, totally pupuksain na parang yung kaluluwa mawawala na parang bula. Walang ganyang teaching ang Bible. Kaya nga ang turo ng Bible, everlasting fire, everlasting punishment, ibig sabihin yung parusa dun sa impyerno, ito ay hindi lang po 10,000 taon, hindi lang ito 1,000,000 taon, hindi lang ito bilyong taon, ito ay forever lasting. Kaya nga ganon kabigat, ganon katindi ang parusa doon po sa lugar ng impyerno. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, let's appreciate ang prayer nandito po sa lupa. Pag ikay isang makasalanan na hindi ka tiyak sa iyong kaligtasan, salamat, habang nandito tayo sa lupa, pwede kang makalapit sa Diyos, pwede kang manalangin sa Kanya bilang isang makasalanan. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Pwede pa, pero pag nasa impyerno ka na, kahit anong tawag mo, kahit anong lapit mo sa Diyos, wala na. Tapos na. Ang ironic lang, may mga tradisyon na pinagdadasal ang patay. Pero alam sa totoo lang, yung mga patay sa impyerno, yun ang nagdadasal sa mga kamag-anak. Sana masave sila. Sana masave sila. Kaya lang wala na putol na ang ugnayan. Kaya habang nandito pa tayo sa mundong ito, may pag-asa pa na tayo maligtas kung hindi ka pa ligtas. Kung ikaw naman ay ligtas, yung mga kapitbahay mo, yung mga kamag-anak mo, yung mga kapatid mo na hindi pa save, pwede pa silang masave. Pero pag nawala na, kahit ilang milyong pera ang gastusin mo para ipagdasal, walang magagawa yan. Dahil ang mga patay na nandoon na sa kaparusahan, everlasting punishment, everlasting fire, wala nang magagawa. Kaya yung lalaki na yan, na mayaman, na napunta ng hell, nakita niya ang importance ng panalangin. Supplication. Number 2, nakita niya ang kahalagahan ng soul winning or soul winners. Yung mga magbabahagi ng salita. Ano ang kanyang request kay Abraham? Tingnan niyo nangyari. That thou wouldest send him, ito yung request ng mayaman, that thou wouldest send him to my father's house. Nakikiusap siya kay Abraham, Abraham, pabalikin mo doon si Lazarus. Tingnan niya na, alam din niya na hindi na siya makakabalik. Di ba kung tutusin, Abraham, ibalik mo ako, kakausa. Hindi yun ang sinabi niya. Ibalik mo doon si Lazarus. Dahil alam niya, hindi na siya makakatakas doon sa lugar. Wala nang takas. Forever na ang parusa doon sa impyerno. Kaya nga sabi niya, that thou wouldest send him to my father's house. Nire-request niya, papuntahin mo doon si Lazarus. Kausapin yung mga kapatid ko, yung mga kamag-anak ko, nabigyan sila ng warning regarding this place. Kaya nga, makikita natin dito sa talata, mga kapatid, hindi totoo yung mga multo-multo. Diba? Uy, may kamag-anak kami. No? Nagparamdam, yung kandila, biglang nag-shake, tapos sinaamoy ko yung pabango ng kamag-anak na namatay. Kalokohan yun, hindi yun totoo. It's not biblical. Pagpalagay na natin may ganung pangyayari, pero naniniwala rin ako nang gugulo rin ng dyablo. Gumagawa siya ng paraan para ma-divert ang paniniwala ng isang tao, pero biblically, pag namatay ang isang tao, pag siya'y mananampalataya, absent from the body, present with the Lord, pag siya naman ay namatay, ang sabi ng Bible, but after this, the judgment. At yun ang nangyari sa mayamang lalaki na hindi mananampalataya, napahamak siya sa impyerno. Kaya nga, alam nung magnanakaw na ito, nung mayamang lalaking ito, na napakahalaga na merong nagbabahagi ng salita ng Diyos. Alam niya. Number 1, kaya nga kinakailangan po ng mga preachers. Kinakailangan may magbahagi ng salita na sabi, send him, padala mo siya para maibahagi doon sa aking mga kapatid. Nakita niyo po ang kahalagaan ng mga mangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga, doon sa Romans chapter 10 verse 13 hanggang 14, ano ang sinasabi ng salita ng Diyos?
Romans chapter 10, 13 to 14, For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Salamat, kahit sino pwedeng tumawag sa pangalan ng Panginoon at maliligtas. Pero sabi ng verse 14, isang magandang paalaala, How then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Paano nga naman malalaman ng kapitbahay mo, ng mga kaklase mo, ng mga kaopisina mo, ng mga ka-Facebook mo, yung kaligtasan kung walang magbabahagi sa kanila? Huwag ka magpapauto doon sa mga paniniwala. Kung maliligtas yan, maliligtas naman yan. Hindi, kinakailangan may mag-preach. Kinakailangan may magturo. Kaya nga mga kaibigan, mga kapatid, ito ilang beses ko na narinig tong tanong na to, pero babalik sa atin ang hamon ng question. Sasabihin, paano pastor yung mga nasa bundok? Paano yung mga hindi nakakarinig ng ebanghelyo? Paano sila? Babalik sa atin ang tanong. So, paano nila mapapakita? Anong ginagawa natin? Para makarinig yung mga taga-bundok, para makarinig yung mga taga-Vietnam, para makarinig yung mga taga-Mongolia, para makarinig yung mga taga-Europa at sa mga iba't ibang lugar, kinakailangang may makarating doon at kinakailangang may magbahagi ng salita ng Diyos. Sino po magbabahagi? Ikaw at ako. Kaya nga may mga tinutulungan tayo mga misyonary kasi hindi man tayo makarating sa iba't ibang lugar, pero mga kaibigan at mga kapatid, yung mga misyonary na yan na tinawag ng Panginoon, sila ang gagamitin ni Lord para ipangaral ang salita ng Diyos doon sa iba't ibang lugar na yan. Dahil paano maririnig ng mga tao sa iba't ibang lugar ang ebanghelyo ng kaligtasan kung walang magpipreach? At ito ang blessing sa panahon natin ngayon. Ang blessing sa panahon natin, may social media. At sa pamamagitan ng social media natin, marami tayong mga connected sa ating mga tao sa iba't ibang lugar. Pero syempre, kung ang pinopost mo sa social media ay mga kembot-kembot, hindi nila malalaman ng kaligtasan sa kembot mo. Hindi nila malalaman yung kaligtasan sa paglalagay mo ng mga challenge, buhos tubig challenge, walang magagawa yun. Pero using your social media, you can share the gospel of Christ sa mga tao po na hindi mo naaabot na connected sa internet, sa social media account mo. Kaya nga, kung ang daigdig is, kung ang mga kulto is nagpapakalat sila ng mga false teaching using technology, tayo po mga Bible believers, we can use technology also to share the Word of God. Gawin natin. Kaya lang minsan, social media pa lang, hindi pa binubulatlat yung buhay natin. Social media pa lang natin minsan, ano na ho ang nakikita ng tao? Ano na ho ang napapakinggan nila doon? Ano ang nakikita nila sa ating social media? Yung mga pakyut, yung mga pagkain na kinakain nyo. Hindi naman masama mag-picture, maglagay ka ng mga ganyan. Pero sana lagyan mo ng mga pangangaral o kaya mga babasahin tungkol sa salita ng Diyos. Kasi paano malalaman ng ibang tao ang mabuting balita? And take note, pag namatay sila, na wala silang kaligtasan, wala na. Wala nang magagawa. Kaya kinakailangang may magbahagi sa kanila ng salita ng Diyos. Resurrection Sunday. Marami nagse-celebrate ng Resurrection Sunday. Ang dami pa nga may mga nagpepenitensya. Pero nakakalungkot. Ang realidad is, marami nakakaalam ng resurrection, pero tanong, buhay ba sila spiritually? Kasi kahit nagsangkatutak na penitensya ang ginawa ng mga yan, kung hindi nila sinampalatayanan, and by the way, hindi nakakapagligtas yung mga penitensya, hindi rin makakapaglinis ng kasalanan yun. Tanging ang ginawa lang ni Christ sa cross, ang makakapagpatawad sa atin, makakapagpalinis sa atin, at magdadala sa kaluluwa natin sa langit. Kaya kinakailangang may mag-preach. Huwag niyong iasa sa barangay ang preaching. Huwag niyong iasa sa mga leaders ng gobyerno. Minsan para tayong nagiging apologist ng mga government officials. Minsan nagiging we're so proud na ipakalat yung mabuting balita ni ganitong
figure. Teka lang, yan ba tagapagligtas mo? Yung pula, yung dilaw, yung pink, yan ba yung tagapagligtas mo? Walang magagawa yun sa kaligtasan mo. Kaya kung meron tayong dapat i-present, kung meron tayong dapat ipakilala, walang iba kundi si Jesus Christ. Dahil bawat minuto, 100 plus katao ang napapahamak patungo sa impyerno. Number 2, we need partners, of course. Sabi nga ng talata, thou, kausap niya si Abraham, thou wouldest send him. Ipadala mo. Merong magpapadala. Kaya nga, let me use the word partners. Sabi balikan ko yung Romans 10, dahil maganda yung sinasabi ng Romans 10 verse 15. In connection dun sa kaninang binasa ko din, na Romans 10:13-14. Sabi rito, and how shall they preach except they be sent? Except they be sent. Kailangan may mag-send out. Kinakailangan may tumulong. Mga kaibigan at mga kapatid, tandaan niyo po, ang maraming mga missionaries na nagkikwit, may mga pastors na mga nagkikwit sa kanilang paglilingkod. Ano po nagiging problema? Walang tumutulong. Walang nagiging partner. Wala nang sumusuporta. Gaya nga ng sabi ko kanina, hindi natin mapupuntahan ng iba't ibang lugar. Pero yung konting missionary offering or offering for missions na ibibigay natin, kahit magkano man yan, malaki ang magagawa niyan. Para merong missionary na magpapatuloy na maglilingkod, merong mga missionary na makakarating sa iba't ibang lugar, merong mga missionary na makakapag-produce na mga materials na gagamitin niya for evangelism, gagamitin niya for discipleship. Napakalaking bagay na meron silang mga kapartners. Hindi ito laban lang ng isa, kaya nga, go ye! Trabaho natin as a church, magtulungan pagdating sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Kaya kailangan natin ang bawat isa para ang mabuting balita ng Panginoong Jesucristo ay maikalat sa iba't ibang lugar. At syempre, mga kapatid, napakahalaga po ng tinatawag na prayers. Kaya nga sabi nung rich man, nung rich man, I pray thee. Kaya lang nakakalungkot sa kanya, hindi na maririnig yung kanyang panalangin. Pero tayo po, bilang mga mananampalataya, napapakinggan tayo ng langit. Napapakinggan tayo ng Father. At wag tayong titigil na manalangin for laborers. Diba, familiar tayo sa Matthew 9:37-38? Then said he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers into His harvest. Yan ang prayer request na sinabi ni Christ. Let's pray for laborers. Malawak po ang mission field. Ang dami mga kaluluwa. Huwag tayong titigil na manalangin. Kasi ang paglilingkod naman sa Panginoon, hindi ito yung mga kagaya ng secular. Oh, magpastor kayo. Ang ganda ng offer ng pagpapastor. Unang taon may kotse ka kagad. Wow, kung ganyan ang offer. Oh, pag nagpastor, may paraffle ticket kagad. House and lot, pwede kang manalo. Magsuko ka lang ng buhay. Oh, pag magsusuko ka ng buhay, magpapadala kami ng 10 berhen. Siguro lahat ng mga magsusuko talaga, no? Hindi kasi ganoon, mga kapatid. Kaya nga, pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, kinakailangan pinapanalangin. Kasi yung mga magsusuko ng buhay, hindi na namin alam kung ano mangyayari bukas eh. Ang amin lang pinaiiral, pananampalataya doon sa may hawak ng kinabukasan. Kaya kinakailangan ng tulong ng bawat isa. Kinakailangan may manalangin. Huwag titigil na tumawag ang Panginoon na magsusuko ng buhay na magpapadala sa iba't ibang lugar. Panghuli po, mga kapatid, number 3, nakita po nung mayamang lalaki ang kahalagahan ng kaluluwa. Tingnan niyo po number 28, verse 28. Sabi po nung mayamang lalaki, for I have 5 brethren. Naalala niya.
that he, referring to Lazarus, may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Yung lalaking nasa impyerno, meron siyang burden. Alam niya, hindi na siya makakatakas doon sa lugar. Pero ang burden ng heart niya, na wag na silang mapunta dito. Mapapahamak ang kanilang kaluluwa. Yan ang desire ng mga nandoon sa impyerno. Alam nyo, sana po makita din natin, bilang mga mananampalataya, na pagdating sa kabilang buhay, napakahalaga ng kaluluwa. Kasi anong pakinabang ng isang tao? For what shall it profit a man if he shall gain the whole world, if he lose his own soul? Napakahalaga ng kaluluwa. Kaya nga number 1, the value of soul's destination. Napakahalaga kung saan mapupunta ang kaluluwa ng isang tao. Kaya nga ang Diyos, ang desire ng puso niya, sabi ng 2 Peter 3:9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Kung titignan natin yung puso ng Diyos, ang desire ng kanyang heart ay wala pong mapahamak sa impyerno, wala pong mapunta doon sa everlasting fire, sa everlasting destruction. Pero alam nyo, may free will kasi tayo eh. Kaya nga alam ni God ang kahalagahan ng kaluluwa ng isang tao. Ganon din ang sinabi ng Jude verse 23, and others save with fear, pulling them out of the fire. Mga kapatid, papunta na tayo sa impyerno. Kaya nga tama rin yung init na ramdaman natin, pinaparamdam na sa mundong ito. Pero pwede tayong, ang pinakamagandang malaman natin, yung hindi tayo mapunta sa impyerno, paano tayo hindi mapunta sa impyerno? Merong paraan. Number 2, ang kahalagahan po ng deliverer ng ating soul. Pwede tayong, may paraan na binigay ang langit para maligtas ang tao na hindi mapunta sa impyerno. 1 John 4:14, and we have seen and do testify that the Father sent the Son to be the Savior of the world. Merong tagapagligtas ang buong mundo, and that is the Lord Jesus Christ. Kaya nga, hindi na naibalik si Lazarus dahil wala nang patay na nakakabalik. Pero anong sabi ni Abraham, ando doon sa kanila, si Moses and the scripture, and the prophets. Ibig sabihin, they have the word of God. At sa Bible, ang tinuturo po, isa lang ang daan, si Jesus Christ, tagapagligtas ng buong mundo. Sabi pa ng 1 John 2:2, siya din po yung propitiation for our sins. At ang sabi niyan, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Isa lang po ang kaaya-ayang handog sa harapan ng God the Father, and that is the Lord Jesus Christ. Kaya nga tayo bilang mga mananampalataya, Acts 1:8, maging mga witnesses tayo. Sabihin natin sa mga tao ang katotohanan dahil napakahalaga ng kaluluwa. At syempre panghuli po, let's look at soul's decision. Napakahalaga ng desisyon ng isang tao. Ang kaligtasan na tinuturo sa Bible, walang sapilitan. Hindi tayo pwedeng mag-saturate na may hawak tayong balisong at tututukan natin yung ating tinuturuan. Kung pwede nga lang, di ba? Pero hindi yan ang tinuturo ng Bible. Ang trabaho lang natin maging saksi, maging witness, sabihin lang natin. And let the Holy Spirit magbigay po ng guidance dun sa tao na yan. At syempre yung taong yan may desisyon siya kung tatanggapin niya o tatanggihan niya ang mabuting balita. Kaya nga sinasabi ng Matthew 7:13-14, dalawa po ang daan. May malawak na daan patungo sa kapahamakan at may makipot na daan patungo sa buhay. At sino yung makipot na daan na yan? Si Jesus Christ. At pagdating sa salvation, sinasabi ng John 3:18, dalawa lang yan. Manampalataya ka, may kaligtasan. Ang hindi nanampalataya, mapapahamak na. Kaya nga po, panghuli, sinabi ni Spurgeon, the most important question concerning any man living is this: is he a saved soul or not? Is he a child of God or an heir of wrath? Kayo lang po
Tayo lang po ang makakasagot ng tanong po na yan. Let's pray. Father God, thank you po sa paalala ng iyong mga salita. Salamat, Jesus Christ, dahil itong account na to in Luke 16 from verse 19 ay iyong pinasulat. Nakarating sa aming panahon, anong meron sa kabilang buhay, particularly in hell. And Lord, hell, kumbaga ito yung place na talagang napakadelikado. Marami ang napapahamak dito, pero salamat, merong paraan para hindi mapahamak ang kaluluwa at sa pamamagitan niya ng Panginoong Jesucristo lamang. Kaya Panginoon, sa oras na ito, kung meron sa aming kalagitnaan na hindi patiyak sa kanyang kaligtasan, kaibigan, kung hindi ka patiyak sa iyong kaligtasan, ang Panginoong Jesucristo ay nag-aalok na sino man ang tatawag sa kanyang pangalan ay maliligtas. Oo, lahat tayo makasalanan. Ang isang makasalanan ay mapapahamak sa impyerno. Sure yan. Pero meron ding sure na kaligtasan. Pag nanampalataya ka, pinagkatiwalaan mo ang Panginoong Jesucristo na makakapagpatawad sa iyong kasalanan, na yung binayaran niya sa krus ay sapat na para sa iyong kaligtasan. At siya lang ang nag-iisang daan patungo sa langit. Lumapit ka sa Kanya. Pwede kitang i-guide sa isang prayer sa oras na ito. Ito na yung panalangin, kaibigan. Sumunod ka. Sabi mo, Panginoon, salamat po sa iyong salita. Inaamin ko na ako'y makasalanan at hindi ko maililigtas ang aking sarili sa sarili kong kaparaanan. Panginoong Jesucristo, salamat. Ikaw ang naging nag-iisang daan patungo sa langit. Sino man ang magtitiwala sa iyo ay maliligtas. Kaya sa oras na ito, ako'y tumatawag sa iyo. Sinasampalatayanan kita na nag-iisang daan patungo sa langit. Na siyang magliligtas ng aking kaluluwa at siyang magdadala sa akin sa buhay na walang hanggan sa langit. Ito po, Panginoon, ang aking dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen and Amen.